mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya. Walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang lasanan. Hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Run this town, funny to be with you. All I had was me and you. Now everything has changed. You act different. You do me wrong. I knew all along. Tonight, Good morning mga kapuso, bago na po tayo. Alas 5:15 na ng umaga dahil Miyerkules kayo, may pasok tayo sa trabaho. Kaya mag-almusan na po kayo at ilagay lang inyong TV dito sa GMA. Yung remote, tapo nyo! Dito lang sa Unang Hirit. Welcome! Welcome po sa Unang Hirit at bilang ang inyong official summer tambayan sa umaga, siksik, liglig, umaapaw pa ang aming mga hihirit na gimmick para sa inyo. Eto, bagay na bagay ngayong Mayo na ang mga bonggang gown sa ilarampa sa Kabika bilang mga Santa Cruzan. Naalala niyo yung mga yan, nagsasagala kayo. Yan ay bibida natin mula sa pinakamurang pinagkukunan yan, saan pa kundi sa Baclaran. At syempre, marami pa rin na naghahanap ng mapapasyalan ngayong summer. Kaya tara na sa Antipolo at doon mag-gardening po tayo. Plus, meron pa po tayong ihirit na sorpresa para sa isa nating kabarkada na may birthday ngayon. At kung sino po siya, abangan nyo na lang mamaya. Ala. Nahiya naman ako. Kilala mo na. Parang alam ko, nakita ko kahapon eh. Okay. Nandiyan siya sa Antipolo. Salamat sa surpresa mo sa amin. Okay. Bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating Top Hirit. Layo eh. Presyo po ng paboritong delata ng masang Pilipino ang sardinas. Nagmahal na rin sa matalang presyo ng langis, posible raw bumaba sa susunod na linggo. Yan ay dahil bumagsak ng bahagya ang presyo nito sa world market, bunso ng pagkamatay ni Osama Bin Laden. At mga karagdagang detalye sa pagkamatay ng Al-Qaeda leader at kung sino ba mga kasama niya sa sinugod na compound sa Pakistan, malalaman niyo mamaya. Interesado ako sa babae. Ang bilang ng mga Pinoy na dismayado na sa mamalakad ni Pangulong Noynoy Aquino dumarami ayon po sa isang survey. At narito na detalye ng mga balitang yan, presyo ng sardinas tumaas na, 3 brand ng sardinas ang nagtaas ng 30 hanggang 70 sentimo sa kanilang mga binebenta sa merkado. Ang dahilan, tumaas daw kasi ang presyo ng lata at ang sangkap ng sardinas na tomato paste. Kaya naman ang ilang kababayan natin, pati pagbili ng sardinas, iniiwasan na rin para makatipid. Samantalang buso ng planong dagdag piso sa presyo ng Pinoy Tasty sa darating na Lunes, nanawagan ng DTI sa mga flour miller na bigyan ng diskwento ang mga panaderong gumagawa at nagbebenta nito. Habang isang grupo naman ng mga supermarket, posibleng harangin daw ang planong pagtaas ng presyo sa Pinoy Tasty. Tumawag ngayon, nag-usap kami ng DTI, sabi namin, sana kung magpipigilan, mas maigi. Alam mo yung piso sa masa, malaking bagay.
Samantala, marami po ang nagulat sa ginawang oil price hike ng ilang kumpanya ng langis kahapon. Pero ang good news, ayon sa Department of Energy, makakaasa naman daw tayo sa rollback sa susunod na linggo. Nagsimula na raw kasing bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa balitang patay na ang Al-Qaeda leader na si Osama Bin Laden. Agad daw bumaba ng 2% ang presyo ng langis sa world market. Kung matutuloy nga ito, napakalaking tulong yan sa mga naghihikahos ng motorista. Ang nangyaring oil price hike kasi kahapon, ika-14 na pagtaas na ngayong taon. At kung susumahin, umabot na sa 11 pesos and 15 centavos ang itinaas ng presyo ng kada litro ng unleaded gasoline ngayong taon, habang 9 pesos and 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. At kung ang Amerika po nagdiriwang sa pagkakapatay kay Osama Bin Laden, ilang mga taga-suporta naman ng Al-Qaeda leader ang galit na galit ngayon sa pagpanaw ng kanilang iniidolo. Mahigit 100 miyembro ng isang partidong pro-Taliban sa Pakistan ang nagrally para kundinahin ang pagpatay kay Bin Laden ng mga sundalo Amerikano. Itinuturing kasi nilang isang bayani at martir si Bin Laden. Samantala, sarado naman ang 3-story compound sa Pakistan na umunoy naging hideout ni Bin Laden. Napapalibutan ito na isang pader na may taas na 18 talampakan. Umabot din sa 4 na taon ang ginawang paniniktik ng mga Amerikano sa lugar bago isinagawa ang pag-atake. Sa 40 minutong operasyon sa compound, isang tama sa ulo ang tumapo sa buhay ng Al-Qaeda leader. Nasawi rin ang isa niyang anak, isang kapatid at isang courier. Batay sa ulat ng Agence France-Presse, ginawang human shield daw ni Bin Laden ng isang babaeng unang inakalang asawa niya. Idinepensa naman ng Amerika ang paglibing ng katawan ni Bin Laden sa North Arabian Sea. Kung sa lupa raw kasi ilibing si Osama, posibleng maging shrine o dambana ito ng kanyang mga taga-suporta. Hanggang ngayon wala pa rin inilalabas na litrato ng labi ni Bin Laden pero nag-match na ang nakuwang DNA sample sa mga kaanak ni Osama. Samantala, patuloy pa rin naka-alerto mga otoridad dito sa Pilipinas laban sa mga posibleng pagganti ng mga galamay de Osama Bin Laden. Ngayong araw, magipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino sa mga security officials ng gobyerno para pag-aralan ng posibleng banta sa seguridad. Pero agad nang tinukoy ng National Security Council ang mga posibleng high-risk areas na magiging target po ng mga terorista gaya ng mga tourist spot, hotel at mga embahada. Kaya naman sa Makati kung saan matatagpuan ang ilang kilalang hotel, embahada at konsulado ng iba't ibang bansa, mas hinigpit na po ang seguridad. Mahigpit din ang pagbabantay sa US Embassy sa Ross Boulevard, Maynila, maging sa ilang mga matataong lugar gaya ng MRT at LRT. Mas babusisi ang pag-inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero na nagre-resulta sa mas mahabang pila sa mga istasyon. Basusuring tinututukan po yung seguridad dyan sa Pandacan Oil Depot, hindi lang dahil sa grabing pinsalang idudulot sakaling atakehin ito, kundi dahil napakalapit din ito sa palasyo ng Malacanang. Samantala, bahagyan naman bumaba ang satisfaction rating ng Administrasyong Aquino sa first quarter ng taon base sa pinakabagong survey na inilabas ng social weather stations at ng pahayagang Business World. Bumaba ng 18 points ang rating ng administrasyon na ngayon ay nasa positive 46 points na lang mula sa dating positive 64 points noong November 2010. Ayon pa sa survey, 65% na lang ang nasisiyahan habang 18% na ang hindi kontento sa administrasyon. Pero positibo pa namang lumalabas ang net satisfaction rating na Aquino administration. Itinuturing pa rin good ang naturang puntos sa ratings. Ayon sa palasyo, patuloy pa rin daw ang ginagawang pagsisikap ng gobyerno para malutas ang mga problema ng bansa. Ultimo yung sariling tsuhin eh. Si Kong Piping Gawang ko'y nagsasalita na. Laban sa Balay Group. Friendship. Kasi may paksyon din Marami sa pa silang isisiwalat daw. Naku, nadadamay tuloy si Pangulo sa away ng mga nakapaligid sa kanya. Oo. Balay and what's the other one? Balay and Samar. Ayun, Samar Group. Election pa lang. Nung, di ba, one-on-one interview ko si Pangulong Noy. Oo. Bay, ang hirap di umasist doon, ha? Dami Hindi sa nakapaligid. ganun, eh. May isang press secretary talagang kakausapin mo, tapos yung isa lang kakausapin mo. Talagang para lang, parang i-welcome kayo. Pero lahat, as much as possible, itong administrasyong ito, ina-accommodate nyo yung from the Balay and Samar Group, Kaya nagkakagulo-gulo at nag-aaway-aaway. Sa experience natin na yun, kay Pinoy, dahil kinobay ko rin siya sa Senado, si Pinoy hanggang ngayon, ba hindi ko makita nagbago. Yun lang. Yun lang nakita ko na talaga akala mo
ordinaryong tao. Pero yung nakapaligid sa kanya, yung nagbago Ayun, na. matitindi. Yun ang talaga mga nag-Amerikana eh. Pero hindi parang Manny Pacquiao, ano? Yung entourage. Pero di ba yun din kasi yung naging problema ni President Cory dati, nung naging presidente siya, ang daming pumaligid tuloy sa Dami. kanya. Tapos sila rin yung nag-aaway-aaway, nagkaka-faction. Ay, yun din pala yun ngayon. Nakapaligid kay Tito Boy. Eh, Sila pa rin yung nasa ngayon. Yung pa rin ang away nila. Oo. Yung pa, Yun How pa rin. can we move forward? Pasadaanan natin ang mga maaksyong balita sa umaging ito. Narito na po ang inyong inaabangan, Ronda Reports.